In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Sabado sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Pedro na nagtatanong tungkol sa kapwa niya alagad. Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Ngunit malilaw ang sagot ni Jesus. Ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Minsan, ganito rin tayo. Bilang tao at bilang Kristiyano, mas nakatingin tayo sa buhay ng iba kaysa sa sariling misyon na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Bakit siya pinagpala? Bakit siya gumagaling? Bakit siya maraming biyaya? Ngunit ang tunay na tanong ni Kristo sa atin ay, ikaw, sumusunod ka ba sa akin? Sa unang pagbasa naman, makikita natin si St. Paul the Apostle na kahit nakakulong, hindi tumigil sa pangangaral. Hayagan at walang sagabal, niyang ipinahayag ang kaharian ng Diyos. Hindi naging hadlang ang hirap, pagod, pag-uusig, o panganib upang ipahayag si Kristo. Ngayon, paano tayo bilang mga Romano Katoliko? Minsan si Pablo
nakakadina, pero nangangaral. Tayo naman, naka-aircon, may cellphone, may libreng Facebook at YouTube. Pero pagising, hindi man lang makapag-sign of the cross o makapagdasal ng Ama namin. Minsan, si Pablo naglalakad ng malayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo naman, ilang metro lang ang simbahan, pero ang dahilan, mainit kasi, maulan kasi, o kaya next Sunday na lang. Minsan, ang cellphone natin, mas kabisado pa ang TikTok kaysa Bible verse. Mas mabilis pa tayong mag-share ng chismis kaysa salita ng Diyos. Pero tandaan natin, hindi tayo tinawag ni Kristo para maging viewer. Viewer lang ng pananampalataya, kundi maging buhay na saksi niya araw-araw. Tulad ni na St. Francis of Assisi na nangangaral sa pamamagitan ng kababaang loob at pagmamahal sa mahihirap. Si St. Rita of Cassia na nanatiling tapat sa gitna ng matitinding pagsubok. Si St. John Paul II na hindi natakot ipahayag si Kristo sa buong mundo kahit may karamdaman. Si St. Teresa of Calcutta na nakita si Jesus sa bawat may sakit at naghihirap. Bilang mga Romano Katoliko sa panahong ito, manatili tayo sa pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng madalas na panalangin, pagsisimba at pangungumpisal, magmahal at magpatawad. Pagbabahagi ng salita ng Diyos, pagtulong sa may sakit, mahirap at nangangailangan. Panindigan sa katotohanan at pananampalataya. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Kaya habang may oras, magmahal tayo, maglingkod, at manatiling tapat kay Kristo, sapagkat ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mundo, kundi nasa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Turuan mo kaming sumunod sa iyo ng buong puso tulad ni na San Pedro at San Pablo. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang hindi kami mahiya na ipahayag ka sa aming pamilya, komunidad at sa buong mundo. Ipinapanalangin namin ang kagalingan ng lahat ng may karamdaman, physical, emosyonal, mental, at espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay. Pagalingin mo sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence,
Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, at ang buong aming pamilya, maging ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nakapanood nito na may karamdaman. Gabayan mo po ang lahat ng kaparian, ang aming kura paroko, si Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry Erlinda, mga obispo, at ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV. Gabayan mo rin ang gobyerno ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, katarungan at malasakit sa bayan. Bigyan mo po ng walang hanggang kapahingaan sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, at lahat ng kapahamakan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo, na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!